Kumusta mga kaboso? Ngayon ating matutunghayan ang isang makabagbag damdaming pelikula tungkol sa dalagitang inakusahan ang gwapong binata sa kasalanang hindi naman nito ginawa. Celia! Ang pelikulang ito ay pinamagatang Atonement na ipinalabas noong 2007 sa direksyon ni Joe Wright. Come back to me. Ang kwento ay nagsimula sa England noong taong 1935. Isang dalagita na nagngangalang Briony Tallis, ang bunso sa anak ng mayamang pamilya, ay nagtitipa ng makinilya upang gumawa ng pagtatanghal. Si Briony ay mahilig sa pagsusulat. Pagkatapos ng kanyang ginagawa, hinanap nito ang kanyang ina sa buong kabahayan. Ang pagtatanghal ay nais niyang gawin sa pagtitipon ng kanyang pamilya at naghahanap ito ng aktor upang makasama sa palabas. Nakita nito si Robbie Turner, isang gwapong binata na anak ng kanilang kasambahay, at inimbitahan niya itong manood ng dula. Ngunit magalang na tumanggi ang lalaki. Pagkatapos nun, pinuntahan nito ang kanyang ate Cecilia dahil nag-aalala ito sa kanyang ginagawang dula. Ang kambal na kasama nito ay hindi seryoso at ayaw nila sa kanilang gagawin, katulad din ng kanilang ate na si Lola. Ngunit kailangang magawa ni Briony ang kanyang script upang makipagtulungan ang mga kambal sa kanya. Umaasa din siya na darating ang kanyang kuya Leon ng mas maaga upang matulungan siya nito sa pagsasanay ng dula. Napukaw ang atensyon ni Briony sa isang bubuyog na nakita nito sa bintana at lumapit upang tignan ito. Gayunpaman, nakita nito ang kanyang ate Cecilia at si Robbie na nag-aaway sa tabi ng fountain. Biglang nagtanggal ng panlabas na damit si Cecilia at lumusong sa tubig. Nagulat si Briony at inisip nito na may ginawang masama si Robbie sa kanyang ate. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ng dalagita ay nagbibiroon lamang ang dalawa at hindi sinasadyang nabasag ng lalaki ang vase na hawak ng dalaga. Kaya lumusong si Cecilia sa fountain upang kunin ang isang piraso sa nabasag na vase. Dumating naman ang kuya nitong si Leon kasama ang kaibigan nitong si Paul. Umaasa naman si Leon na magkakaroon ng ugnayan sina Cecilia at ang mayamang kaibigan. Ngunit ang kanilang pinsan na si Lola Quincy ang siyang nagkagusto kay Paul. Sa kabilang banda, nagsisisi naman si Robbie sa di sinasadyang pagkabasag ng vase at naisip nitong humingi ng tawad kay Cecilia. Gayunpaman, naisulat nito ang mga malalaswang salita na nasa kanyang isipan, ang mga pagpapantasya nito kay Cecilia at ang mga nais nitong gawin sa dalaga. Pagkatapos, gumawa itong muli ng panibagong seryosong liham. Matapos magawa ang liham, nakiusap ito kay Briony upang ibigay ang kanyang liham para sa kanyang ate Cecilia. Sa kasamaang palad, ang liham na kanyang naibigay ay ang nagsasaad ng kanyang pagnanasa sa dalaga. Hindi nag-aksaya ng oras si Briony at binasa ang liham. Nagulat ito sa mga malalaswang nakasaad sa sulat na ginawa ni Robbie. Nasaktan ang dalagita dahil may lihim itong pagtingin sa binata. Ngunit naisip din nito na masamang lalaki si Robbie. Ipinagtapat naman ni Briony ang mga nalaman sa pinsan nitong si Lola. Kinagabihan, bago mag-dinner, pinuntahan ni Robbie si Cecilia upang humingi ng tawad sa maling liham na ipinabigay niya dito. Nahiya ito at nainis sa sarili. Ngunit ipinagtapat naman ng dalaga na may pagnanasa din siya sa binata, kaya humantong sa pagtatalik ang dalawa sa study room. Ang dalagitang si Briony ay nagulat na nakamasid sa kanila. Nasaktan ito dahil sa selos, ngunit naisip din nito na may pagkamanyakis si Robbie at sinasamantala ang kanyang ate. Habang naghahapunan sa tahanan ng pamilyang Tallis,
Nagkukwento si Lola tungkol sa kanyang pagkainis sa mga kapatid nitong kambal. Napagtanto nila na wala ang magkambal sa kanilang bahay, kaya pinaghahanap nila ito upang mapauwi. Habang naghahanap sa isang madilim na kakahuyan, napansin ni Briony ang isang babae at isang lalaking nakapatong dito. Sumigaw sa takot si Briony kaya tumakbo kaagad ang lalaki. Ang babae naman ay walang iba kundi ang pinsan nitong si Lola at sinabing sinalakay siya ng isang lalaki. Nang umiyak ito, sinabi ni Briony na nakita nito ang mukha ng lalaking sumalakay sa kanya. Ito ay walang iba kundi si Robbie. Gumawa ng kwento ang dalagita dahil nais nitong paghiwalayin sina Robbie at Cecilia dahil sa selos. Dahil sa pagkabigla sa pangyayari, hindi makapagsalita si Lola nang iuwi nila ito sa bahay at nagpatawag sila ng doktor. Yes, I saw him. I know it was him. You know it was him? Tumestigo naman si Briony sa mga pulis na nakita nito si Robbie ang gumahasa kay Lola at ipinakita din nito ang malaswang liham na ginawa ng binata para kay Cecilia upang maging ebidensya. Bumalik naman si Robbie sa tahanan ng mga talis kasama ang kambal at nagulat ito sa pag-aresto sa kanya ng mga pulis. Habang nakakulong ang binata, araw-araw nitong inihahayag ang kanyang pag-ibig para kay Cecilia at nalaman din nitong minamahal din siya ng dalaga. 4 na taon ang lumipas at nasa taong 1939. Nagdeklara ng digmaan si Hitler at ang buong mundo ay naghahanda na upang makipaglaban sa giyera laban sa mga Nazi. Kailangan nilang magdagdag ng mga sundalo kaya kumuha sila sa kulungan ng preso. Si Robbie na 4 na taon nang nakakulong dahil sa maling pag-aakusa ni Briony ay nagsilbi sa kaliwang bahagi ng France laban sa German. Matapos ng isang labanan, si Robbie at ang kanyang pangkat ay nagsama-sama. Ikinuwento nito sa kanila ang malungkot na pangyayari kung papaano siya humantong sa kulungan at ang kanilang muling pagkikita ni Cecilia matapos ng ilang taong magkahiwalay. Si Cecilia ay isa ng ganap na nurse at lumayo ito sa kanyang pamilya matapos makulong si Robbie. Nang magkita silang dalawa, hinimok siya ng dalaga na magsama na sila, ngunit hindi maaari kaya umalis na lamang ang dalaga pabalik sa kanyang station. Sa kabilang banda, si Briony naman ay kinain ng kanyang konsensya. Sinubukan nitong makipag-ayos sa kanyang ate Cecilia, ngunit tumanggi ito. Nagdesisyon din itong maging nurse upang magkalapit sila ng kanyang ate. Nagsilbi naman si Robbie sa harap ng digmaan dahil sa pagpapakita nito ng katapangan sa labanan. Ang mga pangkat ay walang katiyakan, katulad din ng mga sundalo na hindi malinaw ang patutunguhan. Si Robbie ay dumaranas ng matinding impeksyon matapos masugatan sa isang labanan at ang kanyang kalagayan ay lumalala dahil nakararanas na ito ng hallucination. Si Briony naman ay nagsilbi bilang nurse sa digmaan. Ilang taon na ang lumipas matapos akusahan nito ng kasinungalingan si Robbie at pinagsisihan nito ang lahat. Dahil sa matinding pagsisisi nito sa mga nagawa, nagpapadala ito ng napakaraming liham sa paghingi ng kapatawaran sa kanyang ate Cecilia. Ngunit hindi na nito maiaalis ang lamat na kanyang ginawa. Isang araw, nakatanggap si Briony ng imbitasyon sa kasal ng pinsan nitong si Lola sa may-ari ng pabrika na si Paul. Dumalo ito sa pag-iisang dibdib ng kanyang pinsan at naalala nito ang lalaking gumahasa kay Lola. Ito ay walang iba kundi si Paul. Ang pagkabunyag na ito ay dumurog sa kanyang pagkatao dahil sa tindi ng maling krimeng na iparatang nito kay Robbie at sa kanyang ate Cecilia. Bagamat alam nito na nararapat lamang na sabihin nito ang katotohanan,
kahit na ang pagtatapat nito ay hindi na maibabalik pa ang nakaraan. Nagpunta si Briony sa kanyang ate Cecilia upang humingi ng kapatawaran at ipinagtapat dito ang katotohanan. Nang oras na iyon, naroon din pala si Robbie at ibinulalas nito sa dalagita ang sakit na naidulot ng kanyang mga kasinungalingan. Ang ilang taong nasayang at ang pagkakataong matupad ang pangarap at makasama ang babaeng minamahal. Pinakalma ni Cecilia si Robbie at nag-usap ang tatlo kung papaano maitatama ang lahat. Ngunit ang taong gumawa ng krimen na si Paul ay asawa na ngayon ni Lola, kaya hindi na ito makakatulong sa pagtetestigo laban sa sarili nitong asawa. Sa huli, nagpasya silang tatlo na hayaan na lang ang mga nangyari, kaya umalis na si Briony at sumakay ng tren pabalik sa kanyang trabaho. 10 taon ang lumipas, isang matandang manunulat ang ating makikita. Ang manunulat ay walang iba kundi si Briony. Naglathala ito ng kanyang pinakahuling akda na pinamagatang Atonement. May taning na ang kanyang buhay at maaari na siyang kunin ni Lord anumang oras. Si Briony ay dumaranas ng vascular dementia. Sa panayam, inihayag nito na ang libro ay isang autobiography na inumpisahan niyang isulat mula nagsimula ang pangalawang pandaigdigang digmaan at isiniwalat niya na kailanman ay hindi nagkasama sina Robbie at Cecilia. Si Robbie ay namatay dahil sa infection sa dugo nang lumikas sila mula Dunkirk. At si Cecilia naman ay pumanaw din ilang buwan ang makalipas. Nalunod ito dahil sa pagpapasabog ng mga kalaban sa Balham Tube Station. Katang-isip lamang na idinagdag ni Briony ang masayang kabanata sa dalawang pusong tunay na nagmamahalan na pinagkaitan ng pagkakataon. Sa huling eksena ay makikita ang masayang imahinasyon ng muling pagsasama na magsing-irog na sina Robbie at Cecilia na masaya at mapayapang namumuhay sa isang bahay sa dalampasigan. Maraming salamat sa panonood mga kaboso. Huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking munting channel, pa-like at comment na din.